tumaas ang BP ni Governor Gwen Garcia ng Cebu Province dahil sa ginawa ni Raffy Tulfo na surprise visit sa isang bus terminal sa Cebu. Tumaas ang kilay, uminit ang dugo ni Governor Gwen Garcia. Grabe, nilampaso ni Governor Gwen Garcia si Tulfo. Sabi niya, you don't treat ordinary people like that. Nako, grabe ha. Sabi pa ni Governor Gwen Garcia reaffirms the importance of responsible leadership grounded in the rule of law. Speaking during the press conference at the Capitol on April 10, she emphasized that adherence to legal process is not merely a requirement. It is a core responsibility of anyone in public office. Sabi pa ni Governor Gwen Garcia, addressing the Cebu North Bus Terminal issue, her message comes in the wake of Senator Raffy Tulfo's surprise inspection, where he flagged safety violations and warned a possible Senate probe if standards are not enforced. While others have chosen to act on impulse and public spectacle, Governor Gwen says the course of the law proving that real leadership is not about making the loudest move, but the wisest one, anchored in legal clarity and public responsibility. So, ito pa, ano bang ginawa ni Raffy Tulfo, mga kabibig? So, ito lang pala ang ginawa ni Raffy Tulfo. Pumasok siya sa North Bus Terminal sa Cebu, mga kabibig, at doon surprise inspection ang ginawa ito. Ito kabibig, oh. Ito yung surprise inspection. Yung driver, sobrang pudpud, oh. May surprise pala si Raffy Tulfo. Meron dapat kayong way na yung mga taong umakyat, meron man lang mag-metal detector. Kasi may mga nangyaring insidente na sa Manila na pag nagkaroon ng away, may baril na maril, patay. So dapat, because it is really needed. then give them a warning. Give them a sanction. I already gave them a warning. And then yung kontrata, sibakin mo yung kontrata nila. Ipasibak mo kung sino pwede magsibak. I will tell you, manager. Kita mo lahat ng electric fan, useless. Oh. Lahat ng electric fan gusto ko gagana. Lahat ng electric. That's your job. You're just sitting here in your air-conditioned office while yung mga pasahero na pinagsisilbihan nyo, pinagpapoisan doon at piyesta sa violation yung mga bus company. Yeah, we will do that, sir. We will take note about it. We will continue to do also our inspection. We have been doing that, sir. Kailan po huling inspection nyo? Yung last namin na mga wave of inspection, sir, last year. Sana ba? Yun yung main inspection namin. Last year. Dapat, sir, regularly. Tapos meron dapat kayong mga drug test. O kailan kayo gumawa ng drug testing sa mga drivers dyan? Last year, sir, meron din. Oh, last year. Dapat, sir, regular. Yeah, we take note of it, sir. Tapos ngayon, yung mga nahuli nyo na mga nag-positive, pull out muna on the spot. O wala kayong ginagawa. Kung may mga addict dyan ng mga bus driver, piyesta sa drugs. Also, we will act on it, sir. Magpapahiring naman ako sa Manila, baka mapapatawag kayo doon. I will conduct another surprise inspection. I'm sorry, pag naulit pa rin, hilingin ko kay DOTR Secretary na papahingayin ka muna. I'm serious, sir. Attorney, look at my eyes. I'm serious. I'm dead serious. Tomorrow, you go back there, punta ka doon. Gusto ko, may mga fire extinguisher na lahat ng mga boss doon. So yun pala ang nangyari, kabibig. At eto naman ang sagot ni Gwen Garcia, mga kabibig. Ay tumaas ang dugo ni Gwen Garcia, mga kabibig. Eto, mga kabibig, ha, i-share ko sa inyo ang unang sagot ni Gwen Garcia tungkol kay Raffy Tulfo, mga kabibig. Uminit talaga ang dugo ni Madam Gwen. Oy, diba? Kasi sa kanya. Eto na, Madam Gwen, pasok. And ignorance of the law. Whether you are an ordinary citizen or you are a senator, a sitting senator of this Republic of the Philippines, excuses no one. So, it is incumbent upon us, public officials, to be more circumspect in the manner by which we conduct official and personal business. May point naman si Gwen. We always follow the law. talaga si Gwen. We always follow existing rules and regulations. And I, ever since I was elected by the people, have made it my supreme responsibility to first, before shooting from the hip, find out the whys and the wherefores. Correct. The whats and the whomevers,
of a particular situation Correct. Hindi yung before agad any sumugod na. reaction can be taken from me. I do not address speculative questions. Oh. That, I believe, should be a basic conduct of public officials. Oh. Because as I said, once the public has vested upon us this trust and confidence, we cannot be behaving irresponsibly Halak. for publicity purposes. I don't think that should supersede a basic obligation to be responsible in all of our actuations. Hala, yun ang statement ni Gwen. At ngayong araw na to, I think so, ngayong araw man ito, pumunta si Gwen yata, pumunta si Gwen sa Cebu North Bus Terminal. At kung saan doon nakita ni Gwen ang mga sinasabi ni Tulfo na mga hindi magandang kanya na obserbahan nung bumisita siya surprisingly sa Cebu North Bus Terminal. So ito ang reaction ni Gwen. Treat government agencies with the same respect that you would expect yourself to be treated. Being senator of the country, of the land, does not make you above the law. Ooh. And does not give you license to just barge in with little knowledge about what the situation Little knowledge. is. Worse, with little knowledge of the law. Barge in and berate government agencies. Worse, huwag mo naluoy atong driver. Ang driver atong bus. Ang employee that was manning, we go to the north, manning Hindi ba kayo naawa sa driver ng bus? the CRs. Ingon na siya mo treat og ordinaryo nga mga tao. Ganun ba siya mag-treat ng mga ordinary people? Yung nag-ano sa toilet, yung chauffeur sa yung driver sa bus. Ako, mas mangaway pa rin ko ano yung mga RDs. Kaysa ingon ana ang akong pagtratar ng mga empleyado lang itaw na di gali makatubang sa eksakto kay ikaw nang ginabuhi ra na soldado ra na sila. Ganun ba siya umasta sa mga empleyado? Kasi hindi sila makakasagot kasi ang ginagawa nila is trabaho lang sila. Ako nga, pwede kong pagalitan yung mga RDs, mga department head, I think so. Pero itong mga empleyado, hindi ko kayang pagalitan kasi nagtatrabaho lang sila. O yun ha, translation yun. Don't treat ordinary people like that, whether driver of a bus or a mere cashier who do not dictate policies anyway. Correct. Pointed. So that just gives you an inkling of what the character of this senator is. Lot. Sure, he's very popular because he gets all of this media mileage. I'd rather not be popular, but I'd rather do it the right way. Ooh. And I'd rather do it in a collaborative, coordinated, let's join hands together way, because not one single person can do it alone. Maybe to get media mileage. Oh, sige, you can do that. But you think he'll be effective as chairman of the Committee on Transportation? When he has already, there is a Cebu, antagonized our agencies, including me. Hala. So galit talaga si Gwen kay Raffy Tulfo, mga kabibig. At ano mo, nire-enact pala ni Gwen kung ano ang ginawa ni Tulfo. O ito ha, nire-enact. So, balikan natin kung paano nga ba pumasok si Tulfo. Kasi nire-enact ni Governor Gwen Garcia. So ito kabibig ha, tingnan natin kung paano ba pumasok si Tulfo that time. Okay, go. Ganyan pala. Ganyan pumasok si Tulfo. Tapos, Imagine. Now I want to explain. Sa akong giingon kanina, you could see in that video, which he intended to make viral,
must be rating the employee. Oh, dili ni among employee, officer do. Private pala yun.